Ang pinakamagagang pabrika sa mundo ay itinatayo sa gitna ng disyerto na walang tubig, walang mga manggagawa at walang malinaw na plano. Lahat ng inaasahan mo, smartphone, sasakyan at pinakamakapangyarihang sandata ng Amerika ay nakadepende sa mga chip na gagawin dito. Sugal ito na nagkakahalaga ng $65 bilyong. Kapag nagtagumpay, maaari itong maging salbabida para sa mundo ng teknolohiya. Kung mabigo ito, maaaring maramdaman ang epekto sa bawat aspeto ng makabagong pamumuhay. Kaya naman, mas mahalaga ang kwentong ito kaysa sa inaakala mo. Sa kasalukuyan, 72% ng pinaka-advanced na semiconductor sa mundo ay gawa sa Taiwan. Kung tumigil ang produksyon dahil sa sakuna o isyung geopolitical, hihinto rin ang makabagong mundo. Dahil sa mga chip na ito, nagiging parang lumilipad na computer ang F-35 Lightning II. Kayang tukuyin ang mga radar signature ng kalaban, guluhin ang paparating na misil at magbahagi ng datos sa tropa sa lupa ng real time. Ang bawat chip ay dinisenyo para sa tiyak na arkitektura at sa antas ng katumpakang iilang makina lang sa mundo ang kayang abutin. Dahil sa mga chip na ito, kayang magbago ng ruta sa real-time ng mga misil at drone gamit ang GPS data. Sa makabagong labanan, nananalo ang pinakamabilis magproseso ng datos. Kung bumagsak ang mga pabrika ng Taiwan, magiging vulnerable ang pinaka-advanced na sandata ng Amerika at nakataya mismo ang kaligtasan. Maaaring maparalisa ang militar ng US. Babagsak ang mga data center na nagpapatakbo ng military AI, pero mas nakakatakot ang panganib sa ekonomiya. Ang pagtigil ng paggawa ng chip sa Taiwan ay magreresulta sa pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Kung tawaging resesyon, maliit pa yon sa laki ng krisis. Madaling magkaroon ng kakulangan sa global GDP ng halos $10 trilyong sa isang taon. Iyan ay halos 10% ng pandaigdigang GDP, katumbas ng biglang pagkawala ng mga ekonomiya ng Japan at Germany sa isang iglap. Naiisip ng US na tila inilagay nito ang pambansang seguridad sa lugar na hindi nito kayang lubos protektahan. May kabuluhan ng paglipat sa Asia, mas mura, mas episyente at mas kumikita. Pero may nakatagong gastos ang pagiging episyente. Kalaban ito ng katatagan. Ang just-in-time na modelo ng paggawa ay lumikha ng isang mundo kung saan walang may reserbang plano. Ngayon, ang Arizona ang reserbang plano. Ibinigay ng US kay TSMC ang $6.6 bilyong bilang mga grant mula sa federal na pamahalaan. Nakahanap sila ng bahagi ng disyerto at humiling sa isa sa pinaka-advanced na operasyon ng paggawa sa mundo na muling buuin ang sarili mula sa simula sa lugar na walang kondisyon tulad ng sa Taiwan. Totoo ba ang kalayaan sa teknolohiya ito o isa lang itong multi-bilyong dollar na eksperimento na hindi gagana? Sa karamihan, ang pabrika ng semiconductor ay mistulang malalaking kahong walang bintana gaya ng ibang industrial na lugar. Sa loob, ang mga manggagawa ay nag-uukit ng disenyo sa silikon gamit ang laser at plasma sa vacuum sa prosesong may daan-daang hakbang. Kayang sirain ng isang butil ng alikabok ang batch na milyon-milyon ng halaga. Sa disyertong Sonoran, kung saan madalas ang bagyong alikabok, kailangang gumawa ng TSMC ng kapaligiran na mas malinis ng 1,000 beses kaysa operating room ng ospital. Ang hangin ay sinasala ng daan-daang beses kada oras. Ang mga pabrika ay may malalaking shock absorber para mapigilan ang pagyanig mula sa kalsada. Dahil dito, nagagawa ng TSMC ang mga chip para sa Nvidia at Apple. Ngunit kalahati lang ng kwento ang mga makinang ito. Hindi maisisiksik sa isang shipping container ang ekosistemang nabuo sa Taiwan sa loob ng mga dekada. Sa paglilipat sa disyerto ng Arizona, agad na may mga sagabal at bagong balakid na kinakaharap ang bawat pyesa, tao at proseso sa kabilang panig ng Pasipiko. Ang kalamangan ng TSMC ay nakasalalay sa isang bagay, Extreme Ultraviolet Lithography o EUV. Dapat tumama ang laser sa target ng makina ng 10,000 beses bawat segundo. Kapag pumalya, milyon-milyong dolyar na silikon ang masasayang. Ang araw-araw na perpeksyon sa antas ng atom sa disyerto ng Arizona ang dahilan ng kakaibang sugal ng pabrika na mas pinapalala pa ng stress dahil sa leak ng tao. Ang kulturang Taiwanese ay nakatuon sa 12 oras na shift at mabilisang pagbabago habang pinahalagahan ng Amerikanong manggagawa ang balanse ng trabaho at buhay. Sa Taiwan, pwedeng tumira ang inhinyero sa dorm malapit sa pabrika at gumising ng 3:00 ng umaga para ayusin ang problema sa lithography.
Sa Arizona, malamang na umiinom ng kape ang inhinyero na 20 minuto ang layo, iniisip kung overtime ba ang maagang paggising sa US. Kung di mo kayang tularan ang paraan ng trabaho ng iba, di mo rin kayang tularan ang kanilang nagagawa. Gayunpaman, lumalabas na ang unang chips mula sa linya. Inililipat ng TSMC ang isang buong sibilisasyon ng kaalaman sa buhangin. Tinitingnan nito kung kayang buhayin ng US ang supply chain na nawala sa kanila ilang dekada na ang nakalipas. Ang Arizona ang unang hanay sa laban para sa pagkaligtas ng teknolohiya ng kanluran. Hindi lang basta pagtatayo ng pabrika ang proyekto, sinusubukan nitong kopyahin ang buong ekosistema sa lugar na hindi ito likas na umiiral. Tinatangkang buuin ang industriya sa maling lugar. Kapag nagtagumpay ang TSMC Arizona, mapapatunay ang kaya dalhin kahit saan ang pinaka-advanced na teknolohiya. Kung mabigo ito, mapapatunay ang habambuhay na nakadepende ang Estados Unidos sa isang maliit na isla sa pinakamapanganib na daanan ng tubig sa mundo. Yan ang tanong. Ito ba ay kalayaan o isa lang talagang napakamahal na eksperimento? Mukhang perpekto ang plano sa papel, pero isang pinagkukunan lang ay maaaring magpatumba sa buong operasyon. Malakas gumamit ng tubig ang mga planta ng semiconductor at hindi ito karaniwang tubig. Kailangan nila ng mas matindi pa, tubig na tinanggalan ng bawat mineral. Ang unang planta ng TSMC sa Arizona lang ay nangangailangan ng mahigit 4.75 milyong galon ng espesyal na tubig na ito araw-araw para lang banlawan ng mga chips at palamigin ang mabibigat na kagamitan. Ang Ilog Colorado ay umaabot na sa pinakamababang antas sa kasaysayan at pinuputol na ng gobyerno ang supply ng tubig sa Arizona. Ang paggawa ng pinakaabanteng teknolohiya sa mundo sa tuyong ilang ay isang geographical na kabalintunaan. Ang Phoenix, isang lungsod na may 5 milyong tao na hirap nang makahanap ng sapat na tubig para mabuhay. Dagdag pa, may pabrika pang malapit na malakas ding gumamit ng tubig. Sa ordinaryong pabrika, utility lang ang tubig. Sa TSMC, chemical na reagent ito. Sobrang dalisay ng tubig na ito, kaya hinahatak nito ang mga atomo mula sa kahit anong madampian. Kung may isang microscopicong particle ng calcium o magnesium na dumikit sa silicon wafer habang nililinis ito, magiging walang silbi ang buong batch. Para magawa yon, kailangang alisin ng TSMC ang lahat ng dumi sa tubig. Higit pa sa kahit anong makikita sa kalikasan, tinatanggal ang bawat posibleng dumi. Para gumawa ng chips, kailangang paulit-ulit hugasan ang silicon. Isang segundong pagkakamali lang, biglang bumabagsak ang yield. Sa negosyo na maliit ang tubo at malaking puhunan, parang sentensya ng kamatayan ng pagbagsak ng yield. Kapag sobrang baba ng tubig, hihinto ang operasyon ng pabrika. Ang simpleng insidenteng yon ay makakapagpatigil ng produksyon ng Nvidia AI chips at mga missile ng militar. Nag-alok ang Arizona ng malawak at hindi pa nagagalaw na lupain at mainit na pagtanggap na mabilis ang pag-aproba. Para mabuhay, tumataya ang TSMC sa isang high-tech na transisyon, isang napakalaking planta ng pag-recycle na sinusubukang iligtas ang 70% ng bawat patak na ginagamit nila. Pero hindi lang tubig ang kinakain ng halimo na ito. Ang pabrika ng chip ay parang itim na butas ng kuryente. Tuloy-tuloy ang takbo ng mga makina, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Para maukit ang mga circuit sa silicon, kailangan ng malalakas at tuloy-tuloy na kuryente. Matindi na ang pressure sa grid ng Arizona dahil sa matinding init. Nag-i-install ang estado ng solar panel ng mabilis. Pero sapat ba ito? Sa gitna ng mataas na pangangailangan ng kuryente ay ang EUV lithography machine. Bawat isa ay kumukonsumo ng halos 1 megawatt ng kuryente. Plano ng TSMC Arizona na maglagay ng 2 ng makina na bawat isa ay nangangailangan ng cooling system na kayang magsuporta sa isang skyscraper. I-multiply mo iyan sa 12 ng makina at ang pabrika na ang nagdidikta ng energy policy ng estado. Para hindi mawalan ng kuryente, nagtatayo ang estado ng mga bateryang $1 bilyong ang halaga at mga espesyal na planta ng kuryente para lang sa pabrika na nagdudulot ng paulit-ulit na pantaas ng gastos. Mas marami kang kuryente na kailangan para sa closed system cooling para makatipid ng tubig. Para magkaroon ng mas maraming kuryente habang iniiwasan ng carbon, kailangan ng dagdag na solar at natural gas. Lahat ng yaman sa Arizona ay ngayon bahagi ng kaligtasan ng pabrika. Pero may karanasan ng Taiwan. Mayroon silang bagay na dekada bago magawa ng US. Isang sistemang pantao na pininong mabuti. Ang elite na paaralan ay direktang nagpapadala ng inhinyero sa pabrika. Para mapunan ang kakulangan, nag-angkat ang kumpanya ng 1,000 veterano. Pagsapit ng 2026 sila ng 40% ng manggagawa sa Arizona. Pero hindi kayang punan ng isang tiket sa eroplano ang agwat sa kultura.
Ang pinakapuso ng problema ay hindi mo basta-basta mahihire ang isang matalinong inhinyero at asahan na kaya nilang patakbuhin ang isang linya ng produksyon. Sa Taiwan, natutunan ng mga nangunggunang nagtapos, hindi lang pisika kundi pati makina, lumaki sa sistemang ang pabrika ang sentro ng kanilang mundo. Sa Arizona, hati ang atensyon ng mga talento dahil sa matinding kompetisyon. Kinukuha ng SpaceX, Google o Tesla ang pinakamahusay. Gusto nilang gumawa ng mga bagay na nakikita nila. Sa isang pabrika ng chip, nagtatrabaho ka sa mga bagay na imposibleng makita ng mata. Kaya ang paggaya sa TSMC ay hindi lang basta inhenyerya. Sinusubukan nitong buuin muli ang dekada ng kultura at likas na gawi sa isang iglap at may sarili itong mga problema. Sumunod ang mga kaso. Inakusahan ng kumpanya ng pagpapabor sa asyanong manggagawa kaysa lokal at binatikos ng mga unyon ang paggamit ng dayuhang manggagawa. Dahil dito, tumaas ang gastos at naantala ang schedule. Sa disyerto, 30% mas mahal ang paggawa ng chips kaysa sa Taiwan. Naglunsad ang mga lokal na kolehiyo ng mga agarang programa para punan ng agwat sa kadalubhasaan. Nag-aalok sila ng 10 araw na crash course para ituro ang mga pangunahing kaalaman sa loob ng pabrika. Malaking tulong ang mga pagsisikap na ito, pero dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay at matinding init, marami pa rin ang umiiwas. Kahit na may sahod na $130,000, may mga tao pa ring umaalis. Pero bago ka umalis, kung gusto mo ng ganitong mga malalalim na talakayan, siguraduhing mag-subscribe ka. Mabilis ang pagbabago sa Amerika at ako ang naguulat nito. Ito ang tinatawag na kakulangan ng tao sa eksperimentong ito sa disyerto. Pagsapit ng Marso, 2026, maayos na ang takbo ng unang pabrika pero mataas pa rin ang gastos. Halos 2.5 beses na mas mataas ang gastos sa paggawa sa disyerto kaysa sa Taiwan. Ngayon, ang mga manager ay nag-aaral kung paano makipag-usap sa mga Amerikano. Pinagsasabay ang mahigpit na patakaran at personal na kalayaan. Pinakamalinaw ang agwat sa kultura ng pagmamantini. Kahit malakas ang engineering program ng Arizona State University, nakatuon pa rin ang lokal na talento sa aerospace. Ang trabaho sa TSMC ay higit pa sa karaniwan, isang matinding pagsubok ng tibay. Ang muling pagbubuo ng workforce ang pinakamahirap na bahagi ng transisyon sa Arizona. Habang mas tinitingnan mo, mas hindi mo matatawag na pagsasarili ito. Pwedeng itayo ang pabrika sa disyerto pero hindi ang workforce. Para maintindihan ang sitwasyon ng Amerika, tingnan ang orihinal na plano. Hindi aksidente o lakas lang, kaya naitayo ng Taiwan ang chip empire nito. Binuo nito ang kultura ng semiconductor sa loob ng 50 taon. Sinusubukan ng US na isiksik yon sa 5 taon lang at wala pa talagang nakikitang totoong kompetisyon. Ang pabrika ng semiconductor ay nasa itaas ng isang marupok na food chain na di napapansin ng marami. Para mapatakbo ang modernong clean room, higit pa sa kuryente at tubig ang kailangan. Kailangan mo ng tuloy-tuloy at perpektong daloy ng bihirang chemical, espesyal na piyesa at mga gas na napakataas ang kadalisayan. Sobrang napakadaling sumingaw ang mga chemical na ginagamit dito. Karamihan dito ay dapat itago sa eksaktong temperatura at hawakan ng may matinding pag-iingat. Ang gasto sa paggawa at pagpapadala ng mga materyales na ito sa pamamagitan ng eroplano ay nagdadagdag ng 20% na dagdag gastos sa bawat chip na ginagawa sa Phoenix. May nakatagong buwis na sa bawat chip bago ito makarating sa pabrika. Ang TSMC ay napapalibutan ng matibay na lokal na network ng mga supplier na lumago sa loob ng dekada, isang estruktural na pangangailangan. Kung walang ekosistemang yon, kahit pinakamahusay na ininyero at makina ay hindi mapapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng chip. Kaya namimigay ang gobyerno ng US ng bilyon-bilyong dolyar na grant. 39 na bilyong dolyar ang inilaan sa CHIPS Act para sa mga insentibo sa pagmamanupaktura, kabilang ang suporta sa mga supplier na lumilipat sa disyerto. Hindi kayang mabuhay mag-isa ang malaking pabrika. Kailangan nito ng ekonomiyang sumusuporta rito sa likod ng eksena. Sa ngayon, mahigit 40 maliliit na kumpanyang Taiwanese na supplier ang tahimik na nagtatayo ng negosyo sa iba't ibang bahagi ng Phoenix, lumilika ng mahigit 12,000 trabaho sa tinatawag ng Little Taipei para suportahan ang TSMC. Libu-libong pamilya ang inilipat nila sa kabila ng karagatang Pasipiko habang sabay binubuo ang ekosistema. Ang mga batang lumaki sa Taipei ay nag-aaral na ngayon sa high school sa suburbs ng Arizona. Kumuha sila ng malaking utang sa US kahit mataas ang interes, isinusugal ang buong pamana ng pamilya sa paniniwalang gagana ang eksperimentong ito sa disyerto. Malaki ang binabayad nila sa commercial real estate sa Phoenix para lang malapit sa pangunahing pasilidad. Kung magkaroon ng aberya sa proyekto sa Arizona o maantala ang pondo mula gobyerno, unang mababangkrap ang mga kaakibat na supplier na ito. Ang pagtatayo sa Arizona ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos sa lahat ng bagay.
Mas mataas ang gasto sa konstruksyon sa US kaysa Taiwan dahil sa regulasyon sa paggawa at magkaibang pamantayan sa kaligtasan. Ang Gigafab sa Taiwan ay natatapos sa halos 2 taon, samantalang sa Arizona pinatatagal lang permit, pagsusuri sa kapaligiran at mga technical na tolerance sa konstruksyon ang pagtatayo. Nagdudulot ito ng malaking agwat. Kahit ginagawa ang chips sa Arizona, parang utak na walang katawan ang mga ito ngayon. Dadaan pa sila sa advanced packaging kung saan ito ay pinuputol, tinetest at nilalagay sa protektibong shell na may konektor. Matagal na walang paraan gawin ito sa Estados Unidos. Kailangang isakay sa eroplano ang natapos na silikon at ay padala pabalik sa Taiwan o Malaysia para i-package. Kung magkadigmaan o blockade sa Pacific, magiging mga high-tech na pabrikang walang silbiel ang mga pabrika sa Arizona. Para ayusin ito, isang bagong packaging plant ang itinatayo malapit sa Peoria. Ito ang nawawalang bahagi na maaring tuluyang magpalaya sa industriya ng chip ng Amerika. Gagamit ito ng teknolohiya para hindi na kailangang ipadala uli sa Taiwan ang natapos na chip. Sa pagtambak ng memorya sa ibabaw ng logic processor, ang Peoria ang lugar kung saan nagiging sandata, smartphone at iba pa ang silikon. Pero ang problema sa supply chain ay hindi lang tungkol sa mga chemical at packaging. Tungkol din ito sa dagdag gastos na dulot ng kakulangan sa mga rekurso. Sa tapat ng site ng TSMC, gumagastos ang Intel ng higit 30 bilyong dolyar para palakihin ang campus nito. Ang dalawang higanteng ito ay kasalukuyang naglalaban sa isang matinding digmaan para sa parehong limitadong bilang ng mga espesyalistang kontratista at materyales. Isa itong turf war, simple lang. Limitado lang ang industrial grade na konkreto sa American Southwest at kakaunti lang ang mga union electrician na marunong mag-wire ng pressurized clean room. Kapag kailangan nila ng construction equipment, tumataas ang gastos at inuubusan nila ng mapagkukunan ang isa't isa para lang maabot ang mga deadline nila. Pareho nilang kailangan ang high purity helium at neon na mahalaga sa paggawa ng chips. Noong pandigdigang kakulangan 2021-2022, tumaas ng higit 600% ang presyo ng neon sa US dahil nagtataasan ng bid ang mga kumpanya para mapanatiling tumatakbo ang mga pabrika. Ang kakulangan ay bahagi na ngayon ng labanan. Ito mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ng agresibong pagpapalawak sa 2026. Sa pagpupursige ng planong gawing 8 hanggang 12 pabrika at palakihin ang packaging plant sa $2 bilyong na pasilidad malapit dito, lalo pang pinapabigat ng US ang pasanin sa sistemang may mga problema na. Dinodoble nila ang kanilang malaking pustahan kahit hindi pa tapos ang unang round. Nauubusan na ng pisikal na espasyo ang bisyerto. Umuumal na ang power grid sa dagdag na karga habang nalulugi ang maliliit na supplier dahil sa bidding war. Kung maubos ang subsidya ng gobyerno bago maging self-sustaining ang lokal na ekosistema, maaaring bumagsak ang proyekto sa sarili nitong bigat. Pero ang alternatibo ay iwanan ng 2% ng pinaka-advanced na paggawa ng chip sa mundo sa isang isla na 100 milya lang ang layo mula sa China. Sugal ang Arizona at todo-todo ang US dito. Ang mga chips, ang mga sandata, ang ekonomiya, lahat ay nakasalalay sa tagumpay nito. Pero ang disyertong ito ay walang pakialam kung mananalo ang Amerika. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at magkita tayo uli sa susunod dito sa Map Pack.